Maagang-maaga, nangingisda si Inhinyero Jason sa pier. Matapos walang makuha sa loob ng ilang araw, sa wakas ay may nahuli siya. Ngunit napakaliit ng isda kaya itinapon niya ito pabalik sa tubig. Pagkatapos, nakita ni Jason na may paparating na bagyo, kaya nagpasya siyang umuwi. Sa mga suburb, umuulan na at lahat ng kapitbahay ay nagmamadaling umuwi. Sa labas ng kanyang bahay, sinubukan ni Jason na buksan ang kanyang garahe ngunit hindi gumagana ang pinto. Wala siyang ibang magawa kundi iwan ang kotse sa labas. Sa loob, binati ni Jason ang matandang aso na si Cassidy at napansin na ang lahat ng lalaki ay mga sulat ng paniningil ng utang na nagpapakita na kasalukuyan siyang walang trabaho. Pagkatapos ay dinalhan niya ng mga donut ang kanyang asawang si Ann at agad na sumama sa kanila ang kanilang mga anak. Sinubukan nilang maglaro sa kanilang tablet habang nag-aalmusal. Ngunit wala ang internet. Sinisi ni Jason ang pagkasira ng bahay at ipinakita sa kanya ni Ann ang isang email mula sa isang tagapag-ayos, na tiningnan ang mga larawang ipinadala niya at napagpasyahan na lumulubog na ang pundasyon ng bahay. Pagkatapos ng almusal, naghanda ang pamilya para sa kanilang Christmas tree. Ngunit nang sinubukan nilang buksan ang pinto sa harap, hindi nila ito maigalaw. Sinubukan ni Jason ang pinto sa likod, ngunit hindi rin ito mabuksan. Sa gitna ng desperasyon, sinimulan ng buong pamilya na buksan ang bawat bintana at pinto ngunit walang nangyari. Humingi ng tulong ang mga magulang ngunit walang internet o signal ng telepono. Habang tumatangging tumigil si Cassidy sa pagtahol, isang desperado na si Jason ang sumugod sa pinto at wala pa ring nangyari. Pagkatapos ay sinimulan niyang hampasin ang mga bintana at nagawang basagin ang mga ito. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang nabasag. Nang tumingin sila sa labas, nakita nila ang kanilang mga kapitbahay na sinusubukang kunin ang kanilang atensyon gamit ang salamin. At napagtanto nila na ang ibang mga pamilya ay nakulong din sa kanilang mga tahanan. Sa sandaling yon, nakita nila si Susan na tumatakbo sa kalye. Sinubukan nilang makuha ang kanilang atensyon ngunit hindi niya sila marinig. Pagdating niya sa kanyang bahay, natuklasan niyang hindi siya makapasok at ang kanyang asawa ay nakulong sa loob, kaya agad siyang umalis upang humingi ng tulong. Habang lumilipas ang mga oras, sinubukan ng pamilya na aliwin ang kanilang sarili. Gumamit si Jason ng mga kagamitan sa pinto ng garahe ngunit hindi pa rin ito natitinag. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga kapitbahay at naalala na ang isa sa kanila ay may bangka. Isang mag-asawa sa isang bahay, nasa harap mismo ng salamin, na natigil sila matapos ang isang gabing pagtatalik. Samantala, nagsimulang makipag-usap ang mga Richardson gamit ang isang whiteboard, kaya sumagot si Jason gamit ang greenboard ng kanyang anak. Inisip ng mga Richardson na ginawa ito ng gobyerno para sa kanilang kaligtasan, habang ang may-ari ng bangka ay nagteorya na mga alien ito. May nagtaka kung ang lungsod lang nila o ang buong mundo. Nang gabing yun, nang patulugin ni Jason si Ruth, nagteorya siya na ang ulan ang sanhi nito dahil iba ang hitsura nito. Sa halip na matulog, gumugugol si Jason ng maraming oras sa harap ng salamin at sinusubukang buksan ang garahe gamit ang remote, ngunit ang kotse at truck lamang ang nagbubukas nito. Pagkatapos, nagbutas siya sa pintuan at laking gulat niya nang makita ang mga patak ng tubig na kakaibang gumagalaw para takpan ang mga ito. Nang tingnan siya, gumawa rin siya ng mga butas sa dingding at sahig. Ang resulta ay palaging pareho, isang harang ng tubig ang pumipigil sa kanya na makalusot, bagamat may hangin pa ring pumapasok sa mga bentilasyon. Naniniwala si Jason na ang sanhi nito ay hindi gawa ng tao. May naririnig siyang ilang kakaibang ingay sa simenea ngunit nang tumingin siya sa loob, wala naman. Kinabukasan, umuulan pa rin at patuloy na natatakpan ang bahay. Nag-usap ang pamilya kung paano sila magpapatuloy mula ngayon. Maraming laruan ang mga bata, ngunit ang mga magulang ay mayroon lamang mga lumang plaka at 2 DVD. At sinabihan ang mga bata na ipagpatuloy ang kanilang mga gawain at maghugas araw-araw. Magsisimula rin silang magrasyon ng pagkain para tumagal ito ng halos 2 buwan. Kailangan nilang maging maingat sa kuryente, gas, at tubig dahil maaaring hindi ito magtagal. Patuloy na kinakamot ni Cassidy ang pinto dahil gusto niyang mag-ihi, kaya kinailangan siyang turuan ni Jason na gawin ito sa loob ng bahay. Sa ika-4 na araw, sinubukan ni Jason na kunwari ay nasa paaralan ang kanilang mga anak, ngunit hindi ito ang gusto ng kanilang mga puso. Sa halip, nagpasya siyang turuan sila ng isang bagay na kapaki-pakinabang para mabuhay. Paano makakuha ng isda? Dahil wala silang isda, gumamit sila ng mga manika. Nagkaroon ng maraming kasiyahan ang mga bata at nalaman din nila na dati ay may sariling bangka si Jason,
ngunit kinailangan niya itong ibenta noong sila ay ipinanganak. Sa hapon, nagkasundo sina Jason at ang mga Richardson na magsimula ng laro ng board sa telepono upang malaman nila kung gaano ito kalaganap. Sa ikapitong araw, nagsimulang kumurap ang mga ilaw, at iniligtas ang lahat ng mga buto ng gulay at mga natira. Umaasang makapagsimulang magtanim ng mga halaman, nalaman ni Jason mula sa mga Richardson na 5 bloke ang apektado at nag-usap sila. Nang ilang sandali gamit ang mga board, sa kasamaang palad, wala nang natitirang pagkain ng mga Richardson, ngunit wala nang paraan si Jason para tulungan sila. Sa ika-14 na araw, patuloy na gumagawa ng mga drawing si Ruth tungkol sa bagyo. Nagpapakita sila ng mga kakaibang nilalang sa ilalim ng ulan at mga mukha sa mga patak ng ulan. Bigla siyang may napansing kakaibang anino sa kalye, ngunit nag-ambala siya ng mga patak ng ulan na gumagalaw sa bintana, kahit na sinusundan niya ang dulo ng kanyang lapis. Nang tumingin siyang muli sa kalye, nawala na ang anino. Sa paglipas ng mga araw, abala ang pamilya sa mga aktibidad tulad ng pagsasayaw, pag-eehersisyo, panunood ng pelikula, pagtakbo sa bahay, paglalaro ng baraha, at pagbabasa. Maganda ang paglaki ng hardinians at nagpasya si Jason na sunugin ang lahat ng mga sulat ng utang. Para sa mga dekorasyon sa holiday, gumamit sila ng ilang mga random na bagay upang lumikha ng isang pansamantalang puno. Sa ika-30 araw, tumingin si Ruth sa bintana at sinabing bumalik na ang rainwalker dahil lagi siyang bumibisita kapag umuulan. Hindi siya pinaniwalaan ng kanyang kapatid na si Graham, ngunit nang tumingin siya sa labas ay nakakita rin siya ng anino sa kalsada. Dahil sa takot, sinabi niyang baka isa lamang itong hayop. Habang kumakain, nagreklamo ang mga bata dahil sawang-sawa na silang kumain ng parehong bagay araw-araw. Sinabi ni Ruth na nakakita siya ng isang palakaibigang nilalang sa labas at naniniwala siyang sinusubukan niyang makipag-usap. Ngunit sinisisi ito ng kanyang mga magulang sa kanyang imahinasyon. Nang magalit si Ruth, aksidenteng nagalit si Jason, kaya sinubukan niyang pasayahin ang pamilya gamit ang cookies. Nakakalungkot na hindi masarap ang mga ito dahil wala itong asukal. Pagkatapos matulog ng mga bata, nagpasya ang mga magulang na manigarilyo muna bago muling manood ng parehong pelikula. Gayunpaman, nagsawa na si Anne kaya nagpasya silang humiga sa may pintuan ng hardin at tumingin sa mga bituin. Laking gulat nila nang mapansin nila ang isang lobo na tumatakbo sa kanilang hardin. Kinabukasan, nagpalitan ng mga regalo ang pamilya sa Pasko. Mga bagay lang yun na natagpuan nila sa paligid ng bahay, ngunit nagbibigay daan ito sa kanila na mapanatili ang saya ng Kapaskuhan. Nang tumingin si Ruth sa bintana, nakita niya si Mrs. Richardson na bumagsak. Agad na inilayo ni Jason ang mga bata habang pinapanood si Mr. Richardson na tumatakbo sa tabi ng kanyang asawa at natuklasang patay na ito. Nang hapong yun, binigyan ni Jason si Cassidy ng huling gamot niya. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Ruth at pumunta sa sala para kunin ang kanyang mga laruan. Ngunit wala siyang napansing tumatakbo sa may bintana. Bigla siyang nakarinig ng ingay at binuksan ang mga kurtina at nakita ang isang mantsa ng dugo ni Susan na desperadong humihingi ng tulong habang may hawak na kutsilyo. Sumigaw si Ruth sa takot at nagising ang buong pamilya. Sinimulan ni Susan na cut-open ang pinto sa mga bintana. Sinusubukan pa ring makapasok. Paulit-ulit niyang sinasabing patay na ang lahat at sinasabi sa pamilya na huwag kayong magpakita sa kanila. Sinabi rin niya na nandito sila at walang darating na tulong. May nakita siyang kung ano sa dilim na humila kay Susan palayo at napansin ng pamilya ang iba't ibang nilalang na naglalakad sa kalye. Isang maliwanag na kislap ng liwanag ang pumuno sa lugar at nang tuluyan itong tumigil, wala na ang mga nilalang at si Susan, pagkatapos isara ang mga kurtina. Tiningnan ni Jason ang mga drawing ni Ruth at nanunumpa ang batang babae na ang nilalang na nakita niya ay mukhang mabait. Sinabi sa kanya ni Jason na ang mga nilalang na ito ay hindi pala kaibigan at mula ngayon ay dapat lumayo ang lahat sa mga bintana. Nang gabing yun, lahat sila ay natutulog ng magkasama. Maya-maya, tumingin si Jason sa labas at labis na nalungkot nang mapansin na patay na rin si Mr. Richardson. Isang bahay ang naglagay ng karatula na nagsasabing wala na silang gamot at ang mag-asawang one-night stand ay palaging nag-aaway. Samantala, ang mga bata ay nag-eehersisyo. Tumatakbo lamang si Graham, ngunit si Ruth ay nakasabit sa kisame para gumawa ng aerial silk. Biglang bumagsak ang takip ng simenea, kaya nagboluntaryo si Ruth na umakyat at tingnan kung may daan palabas. Mahigpit na hinawakan ng pamilya ang seda habang paakyat si Ruth at patuloy na nabibitak ang mga dingding sa paligid niya. Sa itaas,
Hindi pinapayagan ng mga tubo si Ruth na dumaan ngunit kahit papaano ay nailabas niya ang kanyang kamay, na nangangahulugang hindi selyado ang Simenea. Matapos ligtas na makabalik si Ruth, narinig ng pamilya ang pag-iyak ni Cassidy at napagtanto nilang nasasaktan siya dahil naubusan na siya ng gamot. Inabot ang mga bata sa panunood ng pelikula at pinalakas ang TV para hindi nila marinig si Jason. Nabarilin si Cassidy sa garahe para maibsan ang kanyang paghihirap. Pagkatapos ay gusto niya itong i-cremate sa Simenea, ngunit nagpasya si Jason na itago ang bangkay sa freezer kung sakaling lumala ang sitwasyon at kailangan nila ng karne. Una ay tinadtad niya ang lahat ng ito, pagkatapos ay pinalamig niya ang mismong laman. Inilagay ang lahat ng organo sa isang supot at muntik na itong itapon ni Jason sa basurahan, ngunit nang makita niya ang lobo sa hardin, nagpasya siyang itapon ang supot palabas ng Simenea. Agad itong nilapitan ng lobo ngunit bago pa ito makakain, umulan kaya tumakbo ito palayo. Pagkatapos ng ilang linggo, isinasara ng pamilya ang lahat ng kurtina tuwing umuulan, at lumayo sila sa mga bintana. Isang araw, napagtanto ni Ruth na nakalimutan niya ang kanyang plano sa pasimano ng bintana at nagmadaling agawin ito, dahilan upang mauntog ang nilalang sa salamin. Nang inig ang lahat sa takot habang naririnig nila ang ungol ng halimaw at buti na lang at lumayo ito. Pagkatapos ng 3 buwan, lumala ang pagkislap ng ilaw at wala nang gaanong natitirang pagkain ang pamilya. Nagsimulang umiyak si Ruth dahil gutom siya at sinigawan siya ni Ann habang pinipigilan niya itong pumunta sa refrigerator. Sinabi ni Jason sa kanyang asawa na hayaan siyang makakita, kaya't kumilos siya at binuksan ni Ruth ang refrigerator para lamang matuklasan na wala itong laman, at saka binuksan ang mga aparador na wala ring laman. Padabog na isinara ni Ruth ang refrigerator at umalis ng may ungol. Ang lahat ng stress na ito ay tuluyang nakaapekto kay Ann, na biglang nawala ng malay. Tumakbo si Graham para sumigaw sa kanyang kwarto habang si Ruth ay umiiyak sa kanyang kama. Nangako si Jason na makakaligtas sila ngunit iniisip niyang papanuuri nilang mamatay ang kanilang mga anak. Sa sandaling yun, bumalik si Graham dala ang kanyang alagang isda, na tinaga niya para kainin. Sumama rin si Ruth sa kanila at nagyakapan sila para sa ginhawa. Napatingin si Jason dahil sa isang ingay sa labas at natuklasan niyang kinain na pala ng lobo ang mga organo ng aso, na nagbigay sa kanya ng ideya. Gumawa siya ng bitag gamit ang ilang mga bagay tulad ng skateboard at nilagyan ito ng isang piraso ng karne ng aso bago ito ilabas sa Simenea. May dumating na Sorrow at kinuha ang karne, ngunit nag-react ang bitag pagkatapos itong mawala. Gumawa si Jason ng ilang pagbabago sa bitag at sa susunod na mahuli nito ang Sorrow, ngunit nang subukang hilahin ito papasok, nabali ang seda at tumakbo palayo ang Sorrow. Sumunod ay gumamit siya ng isang piraso ng kotse para gumawa ng isang maliit na hawla at sa pagkakataong ito ay mga gulay ang pain. Mabilis na nahulog ang isang ardilya dito at ang magaan nitong timbang ay nagbigay daan sa pamilya na hilahin ito palabas ng Simenea. Ngayon ay mayroon na silang karne ng ardilya na makakain. Naroon si Jason na humihila ng mga tabla mula sa sahig ng sala para makuha ang lupa, kaya nagsimula sila ng isang panloob na hardin. Lumipas ang mga buwan at nakaligtas ang pamilya salamat sa pangangaso ni Jason ng iba't ibang maliliit na hayop tulad ng mga ibon at kuneho. Isang gabi, tuluyang nawala ng kuryente ang buong kapitbahayan, kaya ginugugol nila ang kanilang mga gabi sa liwanag ng kandila. Sa kalaunan, lumipas ang 5 taon, ang mga bata ay mga teenager na ngayon at lahat ng kanilang mga kapitbahay ay patay na. Si Graham ay naging isang dalubhasang pianista. Ang hardin ay sumasakop sa halos buong sala. Isang purifier ang naglilinis ng tubig ulan, at pinahusay ni Jason ang mga bitag para maging automatiko ang mga ito. Ang mga lola ay tumutubo sa buong kapitbahayan at maraming mababangis na hayop ang gumagala sa mga kalye. Isang araw, at napansin na mas mabilis na nasesayra ang bahay, nagteorya siya na ang harang na pumipigil sa kanila sa loob ay nagpapanatili rin sa bahay na magkakasama, kaya maaaring lumubog ito sa lalong madaling panahon. Tinawag ni Jason ang pamilya sa garahe at ipinakita sa kanila na naayos na niya ang kotse nito. Sinabi ni Graham na sayang lang ang oras kaya agad siyang pinagalitan ni Jason. Ipinaliwanag na kailangan nila ng mga proyekto para manatiling matino at mga kagamitan para maging handa sa paglabas kapag tuluyan ng tumigil ang ulan. Matapos lumayo ang naiinis na si Graham at ituro na lumalala ang ugali ng bata dahil hindi sila nagkaroon ng maayos na pagkabata. Sinabi niya kay Jason na kailangan niyang maging isang ama at hindi lamang isang mandirigma. Inamin din niya na namimiss niya ang kanyang asawa,
Kalaunan ay sinabi ni Jason kay Ruth na kailangan niyang itigil ang pagsasabit ng mga drawing sa bintana ng attic dahil ilalantad niya ang pamilya sa mga halimaw. Nagkaroon ng pagtatalo, ngunit tumahimik silang lahat nang makita nila ang isang halimaw sa pinto. Habang tumatakbo ang pamilya para magtago, nagsimulang pumasok ang tubig sa siwang ng pinto at ginalaw ang hawakan na nagbukas ng pinto sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Pumasok ang halimaw sa bahay at nagsimulang hanapin sila. Naghulog ng isang nakakatakot na tuka na agad na dumihan ang supply ng tubig. At nag-alala tungkol sa mga halaman at gustong tanggalin ang sprinkler, ngunit nang gumalaw siya ay narinig siya ng nilalang at kinailangan niyang magtago muli. Bagamat medyo nakalapit na ito, hindi siya nito nakita at patuloy itong gumagalaw. Patuloy na tumutusok ang mga paa nito sa sahig kung saan nagtatago si Ruth, buti na lang at hindi siya naabot ng mga ito. Maya-maya, pinapatay ng tuka ang hardin at may ilang patak din na bumagsak sa mukha ni Ruth. Sa sandaling yon, may narinig na ingay sa labas at mas maraming nilalang ang lumitaw sa bintana. Agad na umalis ang halimaw sa bahay upang sundan sila. Nang makitang bukas ang pinto, tumakbo si Graham ng mabilis hanggat maaari ngunit pinigilan siya ni Jason dahil nandoon pa rin ang mga halimaw at sumara ang pinto. Hinawakan ni Jason Ruth ang mga patak na nahulog sa kanyang mukha at napagtanto niyang hindi ito tuka, kundi tubig dagat lamang. Napansin ni Jason na hindi na umuulan at sinubukang buksan ang pinto, ngunit muli itong nagsara. Kalaunan ay nagbasa si Ruth ng isang libro tungkol sa mga alamat sa dagat at napagpasyahan na ang mga halimaw na ito ay hindi mga dayuhan, sila ay nanggaling sa karagatan at ito ang kanilang mundo. Itinuwid siya ni Jason na sinasabing ito ang kanyang tahanan. Pagkatapos ay kinumpirma ng mga magulang na lahat ng mga halaman ay patay na at ang tubig ay kontaminado. Inisip ni Jason na maaari silang magsimulang muli ngunit nais niyang harapin niya ang katotohanan, kaya't nagkaroon ng pagtatalo. Kasabay nito ay nahuli ng bitag ang isang ferret at dinala ito sa loob. Nang buhatin ito ni Ruth, kinagat ng ferret ang kanyang kamay at tumakbo palayo. Narinig ng kanyang mga magulang ang kanyang sigaw at sakit at sumugod sa kanyang tabi. Nag-aalala tungkol sa posibleng impeksyon. Galit na galit, hinawakan ni Jason ang ferret at pinatay ito. Kinagabihan, nilalagnat si Ruth at hindi makaalis sa kama. Binigyan nila siya ng huling malinis na tubig ngunit kailangan niya ng gamot. Isang desperadong Jason ang sumakay sa kanyang sasakyan at paulit-ulit itong ibinagsak sa pinto ng garahe, ngunit hindi pa rin ito bumukas. Kalaunan ay bumangga ang sasakyan at tumama ang ulo ni Jason, kaya nahihilo siya. Narinig ng pamilya ang ingay at nagmadali silang tulungan siya. Halos hindi makalakad si Jason at bumagsak sa sahig, ngunit napansin niya ang ilang mga bitak. Nabigla siya at kumuha siya ng kagamitan para subukan kung gaano kalalim ang bitak. Pagkatapos ay tumakbo siya sa paligid ng bahay para subukan ang iba pang mga bitak, at napansin ang palalim na sila. Napagpasyahan niyang lumilipat na ang bahay at maaaring ito ang maging daan palabas. Sa banyo, binasag niya ang mga tile sa sahig hanggang sa makakita siya ng tubo papunta sa alkantarilya. Dapat itong magdala sa kanila sa bahay ng mga Richardson, na dapat ay may gamot dahil si Mr. Richardson ay isang dentista. Hindi kasya si Jason sa tubo kaya nagboluntaryo siyang pumunta. Dala ang isang flashlight at isang kamera para gabayan siya ng pamilya, at tinawid ang mga alkantarilya hanggang sa makakita siya ng isang pader. Mabuti na lang at maluwag ito para maitulak niya ang mga ladrilyo at makalusot. Sa sandaling yun, nawala ng signal ang pamilya sa kamera at nabaliw si Jason habang sinusubukan niyang palakihin ang tubo. Tumakbo si Graham sa bintana at tinawagan ang kanyang ama nang makita niyang ligtas si Anne sa bahay ng kapitbahay. Tumingin sa paligid, at nakita ang maraming tumutubong halaman at ang nabubulok na katawan ni Mrs. Richardson. May mga mantsa sa dingding na nagpapamukhang binaha ang bahay sa loob ng maraming taon. Habang nagsisimulang umulan, at nakahanap ng gamot at naghahandang umalis, para lamang matuklasan na bumalik na ang mga halimaw. Maya-maya ay pumasok na ang mga nilalang sa bahay, kaya maingat na palihim na lumibot upang makarating sa silong na binabaha na. Bigla siyang nagulat sa isang halimaw na mukha. Ngunit katawan pala yun ni Mr. Richardson. Nakuha ng kanyang sigaw ang atensyon ng mga nilalang, kaya kinailangan niyang magmadali. Lumangoy siya sa tubig ng imburnal hanggang sa matagpuan niya ang tubo, ngunit sa kasamaang palad ay natagpuan pa rin siya ng isang halimaw, at agad na pinaputukan ito ng baril, ngunit hindi naman napinsala ng mga bala at pinawalan siya ng armas ng nilalang.
Sinimulan ng pamilya ang paghila ng seda at sa wakas ay nakatakas sa pamamagitan ng tubo, at hinabol siya ng halimaw. Mabilis na sinira ni Jason ang pader at hinayaan ang mga kalat na hamarang sa tubo sa tamang oras. Samantala, ibinigay niya ang gamot kay Ruth at nagsimula siyang gumaan ang pakiramdam. Gusto ni Jason na magtago ang pamilya sa attic habang naghahanda siyang gambling ng mga halimaw. Sa palagay ay darating sila agad dahil alam nilang naroon sila ngayon. Gayunpaman, sinabi ni Graham na pagod na siyang magtago dahil hindi ito buhay, kundi mabuhay. At sumang-ayon, kaya nagpasya silang labanan ang mga halimaw bilang isang pamilya. Nagtulungan sila upang maghanda ng isang malaking bitag na sana ay makakatulong din sa kanila na makatakas. Biglang lumitaw ang isang kumikinang na bilog na ulap sa kalangitan at nagsimulang bumaha ang tubig sa bahay. Mula sa lahat ng posibleng lugar, tulad ng chimenea, lababo, inidoro, at tubo ng banyo, si Jason ay itinulak pabalik ng pagsabog ng chimenea habang itinulak si Ruth palayo ng may alon na bumaba sa hagdan na kinakaladkad si Graham. Ang lahat ng tubig na ito ay nagbigay daan sa halimaw na makapasok sa loob at mas mabilis na gumalaw dahil maaari na itong lumangoy, at naghintay hanggang sa tumalo ng nilalang upang umatake at maghagis ng bola dito, na nagliyab dito. Sumisid itong muli upang maalis ang apoy at ang mga galami nito ay nagpabagsak sa kanya. Sinubukan ni Jason na barilin ito ng isang salapang, ngunit hindi siya tumama at inalag siya ng mga galame bago siya ihagis sa tubig. At mabilis na lumangoy upang iligtas ang kanyang asawa at muling nagkita sila ng mga bata sa hagdan. Masyadong mabilis ang pagtaas ng tubig kaya kailangan nilang pumunta sa attic, ngunit unang kukunin ni Graham ang salapang. Habang dumadaloy ang tubig sa mga bitak ng bahay, sumisid si Graham at kinuha ang salapang. Mula sa kusina, naririnig niya ang halimaw na papalapit, kaya nagtago siya habang pinipigilan ang kanyang hininga. Sa sandaling yun, gumawa ng butas ang pamilya sa kisame at hinayla siya palabas bago pa man siya maabot ng halimaw. Nakalusot din ang mga galame at hinampas sila ni Jason ng martilyo hanggang sa makatakbo silang lahat papunta sa attic. Hindi nagtagal ay umapaw din ang tubig sa silid na ito, kaya't pinipigilan ng pamilya ang kanilang hininga at pinanatili ang isa't isa sa kanilang pwesto. Nang sa wakas ay matagpuan sila ng halimaw, hinayla nila ang isang lubid na nakakabit sa salapang bago ito pinaputukan at sa pagkakataong ito ay naipit ito sa nilalang. Ang kabilang dulo ng lubid ay nakakabit sa kotse na pinapagana ng bala. Sinimulan ng sasakyan na hilahin palayo ang halimaw at ang lahat ng presyon ay nagpapalawak sa mga bitak upang masipsip ito. Kaya't ang baha ay umalis sa attic at hinayla pababa ang pamilya. Agad nilang sinubukan ang pintuan sa harap ngunit hindi pa rin ito bumubukas. Naipit ang nilalang sa berendilya ng hagdan, kaya't kumuha si Jason ng kutsilyo at nagbanta na papatayin ito kung hindi nito bubuksan ang pinto. Pinigilan siya ni Ruth, sinasabing hindi sila aalis kung mamamatay ang nilalang. Pinutol ni Jason ang lubid at binitawan ang kutsilyo, kaya binuksan ng halimaw ang pinto. Pagkatapos ng 5 taon, sa wakas ay tumakbo palabas ng bahay ang pamilya at nadatnan silang napapaligiran ng mga nilalang. Nang aatake na sana sila, pinigilan sila ng mabait na nilalang at sabay silang tumakbo palayo. Pagkatapos, sa wakas ay lumubog ang bahay sa lupa, na walang naiwan kundi isang malaking bunganga. Pagkatapos ay tuluyan ng sumikat ang araw at sumakay ang pamilya sa isang truck upang panuorin ang paglangoy ng halimaw pabalik sa karagatan. Nasa maayos pa ring kondisyon ang bangka ng kapitbahay, kaya umalis na rin ang pamilya. Laking gulat nila nang may isang nakaligtas na nakipag-ugnayan sa kanila sa radyo. Siguraduhin mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka pa ng mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.